Meron po tayong bagong pahayag mula kay Ginoong Vincent Van Code na isang respetadong software engineer at kilalang XRP community member. Yan, ang kanyang pahayag ay tungkol po sa kung ano talaga ang makakapagsimula ng susunod na malaking rally ni XRP. Ayon sa kanya, hindi ito mangyayari dahil lang sa hype or exchange listings kundi sa totoong economic demand para sa paggamit kay XRP. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin ang kanyang paliwanag at ano ang dapat po nating bantayan bilang mga traders at investors. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Totoo bang demand ang susi sa pag-akyat ng presyo ng XRP? Ayon po kay Ginoong Van Code, hindi sapat ang mga headlines at saka hype para magdulot ng pangmatagalang pagtaas ng presyo. Ang tunay na rally ay mangyayari lamang kapag ang demand para sa settlement at saka custody services na XRP ay mas malaki kaysa sa available na supply. Kaya sa market impact, kapag nagkaroon po ng sustained demand sa paggamit ng XRP para sa totoong transaction, maaaring magkaroon ng matagal na bullish trend na pwede pong magtulak sa kanyang presyo pataas ng malakas. Yan, dito naman po tayo sa scarcity at saka nominal supply ng XRP. Bagamat ang total supply ng XRP ay 100 billion tokens, sinabi po ni Ginoong Van Code na hindi ito ibig sabihin na lahat ay available. Marami ang nakalak sa Ripple escrow, naka-custody para sa long term o hindi na po ma-recover. Ibig sabihin, mas maliit ang aktual na circulating supply kaysa sa inaakala ng marami. Kaya sa market impact, dahil limitado po ang supply na nasa market, kahit kaunting pagtaas ng demand mula sa institutional settlement ay maaari pong magdulot ng price pressure at posibleng bigla ang pag-akyat ng presyo ni XRP. Ngayon ay bakit po hindi trigger ang escrow burns? Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa escrow. Meron pong ilang mga XRP holders na gusto nang sunugin ang escrow tokens para tumaas ang presyo. Pero ayon po kay Ripple CTO David Schwartz ay sinang-ayunan. Yan, sinang-ayunan po ni Ginoong Van Code na hindi ito ang solusyon. Ang escrow ay ginawa para maging predictable po ang supply at para may long-term funding itong si Ripple. Kaya sa market impact, kung susunugin po ang escrow tokens or nilalaman ng escrow at kung wala pong totoong demand, hindi rin po magtatagal ang price rally. Kaya dapat nakatutok po ang mga traders sa adoption at hindi lamang po sa supply manipulation. Ngayon, ito na po yung pinakamalaking tanong. Ano nga ba ang tunay na catalyst? Ayon po kay Ginoong Van Code, ang susi po sa matatag na rally ay paulit-ulit at malakihang paggamit ng XRP sa totoong financial operations. Kasama po dito ang paglawak ng Ripple On-Demand Liquidity or ODL, launching ng RLUSD tokenized dollar, at saka institutional custody na nagtatago ng malaking bahagi ng XRP. Kaya pagdating po sa market impact, kapag patuloy po na nababawasan ang circulating supply dahil sa custody at saka ODL usage, habang lumalaki naman ang demand, nagkakaroon po ng imbalance na pwedeng magpasimula ng malakas at pangmatagalang pag-akyat ng presyo ni XRP. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay tama po itong si Ginoong Van Code na ang tunay na galaw ng presyo ay hindi po galing sa hype kundi sa paggamit kay XRP sa totoong ekonomiya. Ang dapat po nating bantayan bilang mga traders at investors ay ang data or datos tulad po ng ODL volumes at saka institutional adoption. Kapag makikita natin na tuloy-tuloy po ang pagtaas ng demand, mas malaki po ang posibilidad na makita po natin ang isa sa pinakamalakas na rally ng XRP sa susunod na mga buwan.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.